Magandang araw sa inyo lahat. Ako po si Lorena Alvaro at ngayon ay ibabahagi ko ang paksang ang pagtaguyod ng wikang Filipino sa mas mataas na antas ng edukasyon. Ito ang mga layunin na babanggitin sa paksang ito. Una, maipabatid sa mga tao ang kahalagahan ng wikang Filipino. Pangalawa, maisabuhay ang pagmamahalaga sa sariling atin. Pangatlo, magamit ang wikang Filipino sa mas maayos at tiyak na paraan. Pang-apat, maipaglaban ang sa palagay natin ay tama. Ano nga ba ang wika? Ang wika ay isang bahaging pakikipagtalastasan. Ito ang mga simbolo, tunog, at mga kaugnay na batas upang maipahayag ang nais sabihin ng kaisipan. Ginagamit ang pamamaraan na ito sa pagpapaabot ng kaisipan at damdamin sa pamamagitan ng pagsasalita at pagsulat. Ayon kay Grace Ligona sa kanyang aklat na Speech, Its Function and Development, men do not speak simply to relieve their feelings or to air views, but to awaken a response in their fellows and to influence their attitudes and attitude. Nangangahulugan lamang ito na ang tao'y nagsasalita hindi upang ihina lamang ang kanyang saloobin, kundi nanghihikayat at naghihintay ng pagtugon o pagsang-ayon sa kanyang mga iniisip o mga palagay. Sa bawat paglipas ng oras, buhay at nagbubuklod ang ating wikang pambansa. Itinataglay ang yaman ng ating kultura at pagkakakinlanlan. Ako si Christy May Virgily, pangalawang reporter. Batay kay Clyde Cloghon in 1978, isang lingwistikong antropologo, ang wika daw ay isang uri ng ugaling pangkultura na humuhubog sa kultura ng isang lipunan at nagpapakita ng kanilang mga karanasan. Ang wika ay hindi lamang isang sistema ng komunikasyon, kundi isang mahalagang bahagi ng identidad at pagkakakilanlan ng mga tao. Sa pamagitan ng wika, nagkakaroon tayo ng kakayahang maipahayag ang ating mga saloobin, ideya at karanasan sa iba. Ito rin ang nagbibigay daan sa atin na maunawaan ang iba't ibang paninimula, tradisyon at kaugalian ng iba't ibang kultura. Ang wika ay hindi lamang basta salita o simbolo, ito ay may malalim na kahulugan at implikasyon sa buhay ng mga tao. Sa pamamagitan ng wika, nabubuo ang mga konsepto at ideya na nagpapahayag ng kultura at lipunan. Ang bawat wika ay may sariling sistema ng pag-iisip at pananaw sa mundo. At sa pamamagitan nito, natuto tayo tungkol sa kasaysayan, tradisyon at kaugalian ng isang lipunan. Ang wika rin ay naglalarawan sa ating mga naging karanasan bilang individual at bilang bahagi ng isang komunidad. Ito ang nagpapahayag ng ating mga emosyon, pangangailangan at kasiyahan. Sa pamamagitan ng wika, nagkakaroon tayo ng koneksyon sa iba't ibang tao at magkaroon tayo ng koneksyon sa iba't ibang tao at pagbabahagi ng mga kwento at karanasan. Ang wika ay isang daan upang maipahayag ang ating pagkakakilanlan at makipag-ugnayan sa iba. Sa kabuuan, ang wika ay isang mahalagang aspeto ng kultura at lipunan. Ito ay hindi lamang isang kasangkapan ng komunikasyon, kundi isang malalim sa nasalamin ng mga karanasan, panimula at pagkakakilanlan ng isang lipunan. At sa pamamagitan ng wika, nagkakaroon tayo ng pagkakaisa, pagkakaunawaan at pagpapahalaga sa bawat isa. Ang wika ay ang instrumento ng tao sa pagpapahayag ng kanyang mga ideya, opinyon, reaksyon at pagpapakahulugan mula sa kanyang pagkikisalamuha sa lipunan. At tanging ang wika ay may ginagampanang tungkulin sa buhay ng tao. Gayunpaman, nakasalalay ang wika kung paano ito ginagamit ng tao sa kanyang kapwa, sa kapaligiran at maging sa kanyang sarili. Halimbawa, ang mga bansa ay nakakapag-ugnayan dahil sa wika. Mabuhay! So ngayon dadako na naman tayo sa Aralin 2. Ito ay tungkol sa konsepto ng wika.
So, bakit nga ba kailangan nating pag-aralan ang konsepto ng wika? Okay, so sa kabuuan, ang pag-aaral ng konsepto ng wika ay nagbubukas ng masusing pag-unawa sa kahalagahan ng wika sa iba't ibang larangan ng buhay. At nagtataglay din ito ng mga kasanayan sa komunikasyon at pagsusuri ng mga cultural, social at intelektual na aspeto ng lipunan. So ilan sa mga sumusunod na konsepto ang naging basihan upang mapaunlad ang kanyang sarili sa pakikipag-ugnayan sa kanyang kapwa gamit ang wika. Una ay ang mula sa kamalayan at damdamin ng isang tao. So bawat pagkilos ng tao ay kaalinsabay nito ang kanyang pagmamasid sa kanyang paligid at sa bawat kanyang pagtugon ay kaakibat nito ang kanyang nararamdaman mula sa kanyang pagmamasid sa mga pangyayaring nagaganap sa kanyang kapaligiran. Ang pagbigay reaksyon sa pagtugon ng isang pangyayaring naganap ay isang indikasyon ng paggising ng kanyang kamalayan at pagpapahayag ng saloobin. So, ang wika ay nagmumula sa kamalayan ng damdamin ng isang tao. Ito'y isang paraan ng pagsasaad sa kanyang mga karanasan, pangarap at emosyon. Ang wika ay nagbibigay daan sa pagsalin ng personal na karanasan at damdamin mula sa isang tao patungo sa iba. Susunod naman ay ang simbolo ng nagtatanong. Bilang individual, nangangailangan mapalawak ang sarili niyang kaalaman sa pamamagitan ng pananaliksik sa mga bagay na nakakatulong sa kanyang sarili. Sa tulong ng pagtatanong, nagiging daan ito upang ang kanyang kaalaman, ang kanyang mga katanungan ay maging sandigan ng kanyang kaalaman tungo sa pagpapaunlad ng kanyang kakayahan. So, ang wika ay isang mahalagang simbolo ng pagtatanong. Ito hindi lamang isang paraan ng pagpapahayag, kundi rin ng paghahanap ng impormasyon at ang kapasidad ng wika na magtanong at magbigay ng kahulugan ay nagbibigay daan sa masusing pakikipag-ugnayan at pag-unawa sa paligid. Pangatlo ay ang patungkol sa buhay na rasyonalisasyon. Ang tao ay sinilang sa rasyonal sa makatuwid. Alam niya kung paano ipaliwanag ang isang bagay o inisip kung ito ay makakabuti o makakasama sa kanyang sarili at ginagawa. So, ang wika ay nagbibigay daan sa buhay na rasyonalisasyon, kung saan ang mga ideya at konsepto ay nailalarawan at naaayos sa paraang nagtataglay ng lohika. Ito ay nagiging daan upang maipahayag ng masusing ang mga kaisipan at plano ng tao. Pang-apat ay ang puok ng tanggalian. Ang wika ay siyang daan upang ang bawat isa ay magkaroon ng ugnayan sa kanyang lipunan. Saan mang puok ay gamit ang wika bilang bahaging kanyang pakikipag-isa sa kapwa. So, ang wika ay nagiging puok ng tanggalian sa pagitan ng mga tao. Ito ay nagbibigay ng espasyo para sa pakikipag-ugnayan, komunikasyon at pag-unlad ng mga kultura. Sa pamamagitan ng wika, ang tao ay nakabuo ng mga puok ng tanggalian tulad ng pamilya, komunidad at iba't ibang aspekto ng lipunan. Ikalima, nagtuturo ng pag-ibig. Ang wika ang siyang gamit sa pagpapahayag ng kanyang isip, na daramang damdamin sa kanyang kapwa. Ito ang nagsisilbing bigkis ng mga taong nagkakaisa ang puso at isipan. Ika-anim, nagpapalaya. Ang wika ang nagsisilbing daluyan natin sa ating sarili, kapwa at sa ating kapaligiran. Ito ang nagiging sandata ng bawat isa upang may pahayag ang kanyang ideya at saulubin mula sa kanyang namasid sa kanyang kinalalagyan. May kasabihan nga na kung ano ang namutawi sa iyong labi ay definisyon ng iyong sarili. Wika ang tagapagpalaya sa mga taong nagkakaroon ng hindi pagkakaunawaan. Ikapito, sagradong simbolo. Ang wika ay nagmumula sa mismo sa ating sarili. Ito'y nananalaytay sa buong katawan natin na siyang templo ng ating pagkatao. Tayo ay hinugis ng Panginoon na kanyang kawangis. Sa makatuwid,
Ang ating sarili ang templo ng Diyos na may likha sa atin na dapat nating ingatan at pahalagahan. Ikawalo, may mitolohiya. Lahat ng bagay na nilikha dito sa mundo ay may pinagmulan at dahil dito, ang wika ay may pinanggilingan na hindi natin maiitatwa sapagkat ito ay nakasulat sa banal na kasulatan kung paano nagsimula ang wika. Ikasyam, may adaptasyon. Dahil sa pagpatuloy ng pagpapaimbulog ng ating wika, nadala na rin ang ating kasaysayan mula sa mga sumakop sa ating kaya ang ating mga salita ay naging mayabong. Ikasampu, may kapangyarihan. Paano nga ba natin maipapamamalas ang kapangyarihan ng wika? Simple lang sapagkat kasabay nito ang pagpapakilos sa bawat tao batay sa relasyon niya sa kanyang kapwa at estado ng buhay. Bawat kataga o salita ay may nakabalot na kahulugan na siyang nagiging mensahe upang maunawaan ng kanyang kausap ayon sa kalagayan nito sa buhay sa lipunan. Malaki ang naging hamon ng wikang Filipino maging sa mga gurong nagtuturo ng asignaturang ito. Sa kasalukuyan dahil sa pagpasok ng K-12 curriculum, sapagkat naging malaking kalituhan sa kolehiyo kung ano ang ituturo batay na rin sa pagbaba ng asignaturang Filipino sa senior high. Nagtadhana na ng siyam na unit sa pangangailangan ng asignaturang Filipino sa pagkahalatang edukasyon at naghahayag ng pagbabago ng deskripsyon at nilalaman ng mga kursong sa Filipino. Kagaya ng komunikasyon sa akademikong Filipino, pangalawa, pagbasa at pagsulat tungo sa pananaliksik at retorika. Sa taong 2013, nang opisyal na ipinatutupad ng Commission on Higher Education ang CHED Memorandum Order 20 sa taong 2013 na naglalaman ng bagong listahan ng mga kurso ng General Education Curriculum or GEC sa kolehiyo. Ngunit hindi nagpatinag ang mga samahang nagmamahal sa sariling wika, kung kaya sari-saring hamon ang kinaharap nito para lamang pagyamanin ang wika. Bunsod ng pagbabago ng panahon at pagtubo sa tinawag na modernasyon, kinakailangan ding sumunod sa paggamit ng wika batay sa pagbabago ng sitwasyon ng pulisyang pangwika sa edukasyon at sa iba pang aspekto ng lipunan. Naging mapanuri ang bawat samahan, gayon din ang mga nagtataguyod sa sariling wika kung paano ito na maipapaunlad. Kung kaya isa sa naging masigasig nito ay ang samahang Tanggol Wika. Ito ngayon ang naging dahilan kung bakit ang sitwasyon ng ating wika ay nanganganib na mawala sa kolehiyo. Dahil dito ang samahan ng mga profesor sa iba pang universidad, mga mag-aaral ay nagkaisa sa ilalim ng Tanggol Wika. Isang alensya na tumututol na tanggalin ang wikang Filipino ay nagpetisyon sa Korte Suprema laban sa pagtatanggal ng CHED sa asignaturang Filipino sa kolehiyo. Base sa kasulatan sa memorandum taong 2013, dahil umano sa pag-usbong ng bagong curriculum o ng K-12, nagpahayag ng bagong memorandum ang CHED na alisin ang asignaturang Filipino at panitikan sa kolehiyo, para din daw umano mabawasan at mapagaan ang curriculum sa nasabing institusyon. Bagamat hindi nagpatinag ang Tanggol Wika at nag-apela sila ng petisyon sa korte. Ang paglagda sa petisyon. Noong Abril 15, kabilang sa mga lumagda sa petisyon sina National Artist for Literature Dr. Bienvenido Lombera, ACT Teachers Representative Antonio Tino, Anak Pawis Representative Fernando Hicap, Kabataan Representative Terry Ridon, at 70 akademiko, manunulat at iba pang mga profesional para sa pagpapatigil ng panukala. The court granted the prayer and, without necessarily giving due course to the petition, issued a TRO effective immediately and continuing until further orders from court. Ani ni Theodore T., tagapagsalita ng Korte Suprema.
Paglabag ng memorandum. Iginiit ng mga nagpetisyon na walang konsultasyon na ginawa ang CHED sa mga kolehiyo at universidad bago ilabas ang memorandum. Dagdag pa nila, labag ito sa 1987 sa Ligang Batas, kabilang ang mga probisyon na nakatuon sa General Education Curriculum sa kolehiyo na may orientasyong makabayan. Ipiniliwanag pa ng mga nagpetisyon na may 5 paglabag ito sa Article 14, Education, Science and Technology, Arts, Culture and Sports, at Article 13, Social Justice and Human Rights ng Saligang Batas. Ilan pang batas tulad ng Republic Act No. 232 o Education Act of 1982, Republic Act No. 7356 or Organic Act of the National Commission on the Culture and the Arts at Republic Act 7104 or the Organic Act of the Komisyon sa Wikang Filipino, KWF, or Commission on the Filipino Language ang nilabag umano ng memorandum. Pangako ng mga nagpetisyon na patuloy silang magmamatsyag, lalo pat pansamantala lamang ang pagtigil sa memorandum habang inaaral pa ito ng korte. Ang 5 asignatura sa Filipino. Dahil dito, nagpanukala ang Tanggol Wika ng 5 asignatura sa Filipino mula sa CHED Memo No. 57, Series of 2017. Ang COMFIL o Konstruktualisadong Komunikasyon sa Filipino. Ang FELDIS o Filipino sa iba't ibang disiplina. Ang Dalumat-FIL, Dalumat ng or sa Filipino. Ang SUSLIT o Sosyedad at Literatura. At ang Senisos, ang pelikulang panlipunan. Ang pagpapatuloy ng Filipino sa kolehiyo. Sa kasalukuyan, batay sa inilabas ng CHED Memo No. 4, Series of 2018, dapat na ipatupad ang pagtuturo ng Filipino 6 hanggang 9 na units at ang pagdaragdag ng 3 units sa panitikan simula sa taong aralang 2018 to 2019. Sino man ang hindi sumunod sa mga nabanggit na CHED Memo at atas ng Korte Suprema ay maaaring iulat sa Tanggol Wika. Maraming pinagdaan ang pagsubok upang makamit ang katarungan ng literaturang Filipino. Maraming nagpahayag ng kanilang boses para isulong at taguyod pa ang ating nakaugaliang wika. At marami pa ang ating matututunan sa literaturang ito. Kaya atin itong pahalagahan sapagkat literatura at tinagis ng Filipino pa rin ang ating sandigan.